Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaganda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras, ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkokang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. At sa ating pong paghahanda sa 3 banal na araw, bukas po, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay sa Sabado de Gloria. At habang naghahanda po tayo sa pagdiriwang na ito ng pag-aalaala ng napakahalagang paglalaan ng ating Poong Jesus Nazareno, ng paglalaan ng kanyang sarili para sa atin. At sa ating pong paghahanda, tanungin po natin ang ating mga sarili sa paghahandang ito, sa kabuuan po ng Kwaresma, ay humarap po tayo sa isang pinakamahalagang pagharap sa sarili natin, sa isang pinakadakilang paghahandog ng ating Poong Jesus Nazareno. Tayo po ba'y naging mabuting disipulo ng Poong Jesus Nazareno ngayon sa paghahanda po ng 3 araw na ito, simula po noong Miyerkules ng Abo? Nabuksan po ba ang ating mga pandinig sa kanyang mga salita sa pagbanggit po ni Propeta Isaias ang tungkol sa pakikinig sa tawag po ng Panginoong Jesus Nazareno sa bawat isa po sa atin? Atin pong saliksikin ng maitindi at lalim ang isang katotohanan na ang ating Panginoong Diyos ay laging handang tumugon sa ating pangangailangan, tumugon sa ating paghingi ng tulong. At kung ang ating Poong Jesus Nazareno sa kanyang paghihirap ay posibleng tayong lahat po ay makabahagi sa kaluwalhatian ng ating Diyos. At isa sa pinakamahalaga po bilang pagdiriwang din po natin ng pakikiisa ay ang pagtungo po dito bukas upang tayo po'y makibahagi po sa pagdiriwang po ng huling hapunan at ang paghuhugas ng paa. At ito'y sasagawa po ng ating Kura Paroko at Rector, Father Jade Likwanan. Ito po'y mahalaga sa ating pananampalataya sa isang paghahayag ng ating pagtugon sa tawag ng pakikiisa po natin. Dito po, ang mga araw na ito ay para po sa Diyos at hindi para sa ating sarili. Kaya nga po, walang pasok, walang opisina, walang mga gawain. At ang mga araw na pong ito ay banal na nakatuon at laan para po sa ating Poong Jesus Nazareno. Kaya sinasabi ko po palagi, i-cancel ninyo ang pagpunta sa mga resort. Po tayo maging tampalasan sa panahon na ang buong mundo po ng ang pagdiriwang po sa paggunita
ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ito po'y para sa Kanya. Yung 3 araw na ito hindi po para sa atin na bibigyan natin kaluguran ng ating sarili. Sa halip ay ang pagtitimpi po ng ating sarili. Huwag po nating ipagkanulo ang Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagliliwaliw, aaliwin ang sarili, nagkakantahan ng videoke, nagkakainan, nagsasayahan. Huwag po tayo nating ipagkanulo. Ito po yung sa atin po. Kung si Judas Iscariote ay nagkanulo, si Saint Peter nagkanulo sa 3 beses, tayo po ngayon sa ating panahon ay pakinggan po natin ang tawag ng ating Poong Jesus Nazareno sa ngayon. At dito, huwag tayong maging tampalasan. At higit sa lahat po upang mabigyang kaluguran po natin ng Poong Jesus Nazareno. Ilan sa inyo ang hindi pa po nagkukumpisal, kung kayo po inabot na ng 50 years, 25 years, 30 years, na hindi po nagkukumpisal, pakita po natin na may lalim po tayong pagsinta sa ating Poong Jesus Nazareno bilang mga disipulo. Kasi sinasabi po sa Facebook, pag sinabing, kapag ikaw ay nahihiya, ito'y patibong ni Satanas. Na malalaman ng ating kasalanan, patibong kapag sinabing nakakahiya. Ito po'y, wag po tayong magpatrap, patibong, at tayo uurong, hindi ako makukumpisal. Didiretso na lang ako sa itaas, sa langit, pero wala pong sasagot. Ay, luluhod na lang ako ng palakad ako ng paluhod, o maglalakad ako mula Quiapo hanggang doon sa, tawag dito sa may sapang palay para pumunta sa groto. Hindi po nakakapagpatawad ng kasalanan yan. Hindi po masama ang maglakad ng paluhod, pero wala pong kapatawarang madidinig kayo tulad ng dito po na nagkukumpisal na maririnig po, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan na iyong kinumpisal. So wag po natin ipagkanulo ang Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan po ng pagtalikod at nahihiya tayong malaman ang ating kasalanan. Mahiya po tayo kapag hindi po tayo umangkin sa mga kasalanan natin na hindi po natin inaako at tinatanggap at patuloy na kasinungalingan ang hiniharap natin. Ito po'y patibong ni Satanas para tayo po ay umiwas sa pagkukumpisal. Kaya alam po ng Panginoon kung sino dito ang hindi nagkukumpisal. Huwag hindi ko na pa ipapataas ang kamay kung sino hindi pa nagkukumpisal dito. Alam niya po yan. Kaya't bukas po o ngayong gabi, hanggat naririto po may nagpapakumpisal, pumila na po kayo. Huwag po kanyong palampasin ang mahal na araw na hindi tayo nakapagkumpisal at nakapagbagong anyo ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal na itinatag din po ng Poong Jesus Nazareno. Ito'y pangangailangan upang ang ating kaluluwa po'y higit na mapalapit po sa ating Poong Jesus Nazareno sa Diyos. So hingilin po natin ng biyaya, huwag kayong matakot, huwag kayong pangunahan ng hiya, huwag kayong magsabing, ay, hindi naman ako nagkasala. Huwag po yung sabihin yan. Kasi wala pong taong nabuhay dito na hindi nagkakasala. Pati kami, mga pare, ay nagkukumpisal at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. So huwag po natin gayahin si Judas Iscariote. Huwag natin ipagkanulo sa pamamagitan ng pagtalikod sa sakramento na nakapagwawala ng kasalanan, nakalilinis ng kaluluwa at nagbibigay ng panibagong buhay sa atin na ninanais po ng Poong Jesus Nazareno tayo makapiling niya. Ibig sabihin, wala nang hadlang. Sa kasalanan ng ating nagagawa ay napuputol tayo sa relasyon sa Diyos. Kailan maibabalik ito? Kapag tayo po'y lumuhod sa kumpisalan at inangkin natin na tayo'y makasalanan at kinakailangan nating humingi ng biyaya na ako'y mapatawad sa mga kasalanang aking nagawa. Bilang bayad ko, sukli sa pinagkakautangan ko ng loob na nagbigay sa akin ng buhay at nagbibigay ng kaligtasan ang Poong Jesus Nazareno. So wag po tayong Katoliko na hati. May mga Katolikong hindi naniniwala sa kumpisal. Kapag ganyan ang ating pananaw, hindi kayo tunay na disipulo ng Poong Jesus Nazareno. Pinipili lang naman ng kung ano yung mabuti para sa iyong sarili, para okay lang, pero hindi po okay. So bukas po, simula na po ito ng 3 banal na araw, Holy Triduum, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria.